The project increasing farm household income through the establishment of community-based dairy goat farms was funded by CHED, and the main idea of coming up with this project is to increase the livelihood of the farmer. So this is also one way of CLSU engaging with the community, and I hope that after this project we will be able to sustain this initiative, and we are looking forward of coming up with more modules through the other program of the university, such as the Techno Village program, and this will be a very important component of that particular program. Ako po si Marlon Diga from Barangay Cabisuculan, sa City of Muñoz, Nueva Ecija. Ako po ay employed at naka-assign sa Cabisuculan Mushroom Center. At the same time po, ako po ay nagsasaka din, nagtatanim ng palay at nag-aalaga ng mga hayop. Ako po si Ronald Lazaro na may edad na 30 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Barangay Bantug, sa City of Muñoz. Bago po ako mabiyayaan ng CHED Tier 2 ng mga kambing, dati po akong tricycle driver sa CLSU at court maintenance ng Barangay Bantug Tennis Club. Ako pala si Ginoong Mauro Reyes ng Bantug, Science City of Muñoz. Kasalukuyan, nandito tayo sa akin farm na may sukat na 2.5 hectares. At ito ay nasa Purok 1, Calabalabaan, Muñoz. Ang farm po namin ay may lawak na more or less 2 hectares. 1.8 hectares po ay devoted sa pagtatanim ng palay, and the rest, 2,000 square meter, is sa pag-aalaga po ng mga hayop. Nalaman ko po ang tungkol sa CHED Tier 2 project dahil po ang barangay po namin ay isa sa mga beneficiary ng mga projects and programs galing ng CLSU. Specifically po, nalaman ko po yung tungkol dito sa may kambing. Yun po, narinig ko po at naging interesado po ako. Nagamit ko po yung mga itinuro sa amin ng SRC na training sa may paggagatas, kasi po previously hindi naman po talaga ako marunong maggatas dahil po sa may meat production nga. Kaya po yun po, lahat po nung mga itinuro nila at saka po yung mga ipinrovide nilang mga gamit ay nagamit ko po. Before po kasi yung pong mga alaga kong kambing ay nakatiter or nakasuga. Ngayon po, dito po sa special na kambing ay hindi po dapat talaga isinusuga. So, tinuruan po nila kami kung paano magtanim, ano yung mga specific na itatanim at gaano kaluwang yung dapat taniman. Kailangan po nating magkaroon ng established na forage area para po mabigay natin yung suporta para sa pangangailangan ng kambing sa pag-produce ng gatas. Gayon din po, doon sa ating legumes, kailangan po nating magkaroon ng established na area para po magkaroon ng legume para suporta po sa may ibigay natin sa mga kambing para po sa pag-produce nila ng gatas. Turuan din po nila kami kung kailan dapat magpakain, kung kailan ano yung dapat unahing pakain, ano-ano yung mga dapat mong ipakain, kung gaano kadalas ka dapat magpakain. Kasama din po yon sa itinuro nila sa amin sa training. Isa po ito sa mga natutunan ko sa training sa Small Ruminant Center, sa mga ipinrovide po nilang trainings para sa aming mga cooperator na goat for milk production po. Kailangan nyo po siyang gatasan ng once a day. Usually po, nagagatas po ako ng 5:30 para po hindi ganong stress yung mga kambing. Malamig po, tapos tahimik. Kakakolekta po ako ng mula 2.5 hanggang 3 litro sa loob ng isang araw. Sa ngayon po kasi medyo matagal na rin po kasi silang nagagatasan. Mula 1.2 po hanggang 1.5 liters sa isang araw ang nakukolekta ko sa kanila. Ang bahay po ng kambing na ito ay may sukat na 5 by 6 meters. Ito po ay elevated ng 1 meter galing sa lupa. Kailangan pong elevated sapagkat para po mas madaling maglinis, saka po nakaseparate yung dumi at saka yung ihi. Tsaka po, para po hindi madaling kapitan ng infection katulad ng mastitis yung mga kambing natin, mga alaga natin, kailangan din po ng partition para po yung bulugan natin ay nakahiwalay sa kanila para po i-program din natin yung pagbibreed ng kambing natin.
Malaki po ang naitulong ng Ched Dare to Project nila ng Small Ruminant Center dahil po sa loob ng 10 araw mula po nung naggatas ako, nagkaroon po ako ng 22 liters ng gatas at nakapagbenta po ako ng gross ng more than 2,000. Malaki po ang naitulong nito sa amin sa pambayad ng kuryente at saka bill po sa tubig. Ang maipapayo ko lang po sa mga gustong sumubok ng ganitong pagkakakitaan, dapat po kailangan nating maglaan ng panahon, ng lugar, ng pinansyal na kaunti at saka po kailangan din nating maghintay. Akin pong napag-alaman sa LGU ang pamimigay po ng Ched Dare to ng mga kambing. At kami po ay binalidate ng mga SRC at kami po ay pumasa para maging beneficiaryo sa Ched Dare 2 na bibigay po nilang kambing. Nabiyayaan po ako ng shed ng 5 inahing gatasang kambing at 1 bulugan. Binigyan po kami ng cuttings ng SRC at seedlings na tulad po ng Ransoni, Indigo Pera, Ipil, tsaka Napier. Nung dumating po sa akin yung mga alagang kambing na nanggaling ng SRC, nakahanda naman na po sila para gatasan. At i-maintain na lang po namin ang pagpapakain sa kanila ng mga sariwang damo at mga feeds para may pagpatuloy namin yung production ng gatas. Nakakakolekta po kami ng gatas araw-araw ng 4.5 to 6 liters a day at amin pong ipinapasteurize para maibenta. Ako po ay nakakuha ng 450 ml sa kambing at akin pong ipapasteurize sa processing area. Atin pong isasalin ang nakuha nating gatas sa kaserola para po masimulan natin ang pagpapasteurize. Kailangan pong salain para po sa mga dumi na nakaligtas sa unang lagay natin ng cheesecloth. Ngayon na nakuha niya ang tamang temperature na 45, ay atin na pong hahaluin. At i-maintain na lang po natin ang kanyang apoy para hindi po tumaas ang kanyang temperature. Pagkatapos po nating ma-pasteurize ang gatas, atin na pong hahanguin at ilalagay sa palangganang may tubig at para pababain ang kanyang temperatura. At ito po, nakuha na po natin ang tamang temperatura ng gatas na 20 degrees ay atin na pong isasalin at ibobote. Ito na po ang finished product ng Dairy Goat's Milk na akin pong naibebenta sa Bantug Tennis Club at online sa halagang 70 pesos ang 500 ml at 130 pesos ang 1 liter. Araw-araw ko po na pagkukolekta ng gatas, ako po ay nakakabenta ng 600 per a day. At ito po ay nagagamit ko sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay, sa pambili ng mga pagkain, pambaon po ng mga bata, at sa iba pa pong mga gagamitin sa bahay. Ang akin lang po may papayo na subukan din po nyo ang pagkakambing. Maganda po kasi ito dahil marami pong maitutulong. Lalong-lalo na po sa pang-araw-araw na kabuhayan po. Lalo na po nung nakaraang pandemic po, malaki po na itulong sa akin ng goat's milk. Dahil sa pang-araw-araw po na ito, nairaraos ko yung aming pamumuhay. Programa na ito ay nabalitaan ko lang sa Department of Agriculture o LGU ng Science City of Muñoz. Numpisahan ko na magtanim ng pakwan, ng mga sitaw, kalabasa, talong. Ayun ang in-start ko dito bago ako sama sa programa ng Central Luzon State University, itong ang dispersal program ng gatasang kambing. May interest na talaga ako sa pag-aalaga ng kambing, kaya nung nadinig ko yung programa na yun, sabi ko, ito siguro pagkakataon para makapag-avail naman. Agad akong nakipag-ugnayan sa LSU at hindi naman sila nagdalawang isip, ay pinuntahan nila itong lokasyon na ito sa Kalaba-Labaan at tinignan nila kung akma ba yung lugar para sa pag-aalaga ng kambing. So yun, doon na nag-umpisa yung ugnayan namin ng si LSU, Ched at ako nga bilang cooperator ng kambingan na ito. Ito yung gatas ng kambing. At ito, nung una medyo mahirap ibenta. Dahil ngayon lang sila nakarinig ng gatas ng kambing. Pero sa party ko naman, hindi naman ako nahirapan kasi ang ginawa ko rito, nagpamigay ako ng sample sa tennis court. At nagpa-pre-taste ako at nasarapan nila yung gatas ng kambing.
Wala naman nag-feedback na hindi masarap at ang lahat naman ng feedback nila maganda para sa kanila. Yun nga, tuloy-tuloy. Hindi na huminto yung pagbebenta. Sa katunayan, hindi ako napapanisan ng gatas ng kambing. Araw-araw ubos yung naharvest na gatas. Noong una, 130, pero later on, ginawa akong 150. Ang SRC naman, ginaid din kami kung magkano yung kalakarang presyo ng gatas ng kambing. Hindi katulad ng gatas ng kalabaw na popular yung gatas na yun. Kaya ito talagang kailangan medyo gawitan mo ng estratehiya para mabili yung produkto mo. Sinasabi ko nga sa kanila na itong gatas ng kambing na ito, pasteurize ito. Siguradong hindi masisira ang tiyan nyo rito. Kahit inumin nyo to ng puro, pagkigising nyo sa umaga, garantisado na maganda yung kalidad nitong gatas. Kasi bukod doon sa dati kong kita, nakadagdag pa ng kita yung pag-aalaga ng gatas ng kambing. Dahil ilang buwan mo rin siyang gagatasan, tapos bukod pa doon, meron pang anak. Malaki ang naitulong nito dahil dati wala naman tayong 750 araw-araw na pinagbibilan ng gatas ng kambing. Bigla tayo nagkaroon ng 750 araw-araw. So malaking tulong para sa magsasakayan. Ang maipapayo ko lang doon sa gustong magsimula na mag-alaga ng kambing, ang pag-aalaga ng kambing kailangan din 100% na ang attention nyo rito kasi sensitibo kasi na alaga ang mga hayop. Oras na papabayaan natin yan, sigurado mamatayan lang tayo ng isa, may lugi na tayo. Ito ngayon ang trust ng gobyerno natin yung pagpaparami ng gatas, yun ang gatas ng kalabaw medyo nag-boom na Siguro ang maganda ring mag-boom sa susunod yung gatas naman ng kambing na sangayon nga sa siyensya, ito pangalawa sa gatas ng ina. Po ay nagpapasalamat sa LGU ng Science City of Muñoz, sa SRC ng Small Ruminant Center ng CLSU, at sa CHED DER2 po na nagbigay po sa amin ng kambing. Lalong-lalo na po kay President Edgar Orden na siyang nagbigay po sa amin ng mga alagang kambing para makatulong po sa aming pamumuhay. Dahil po kung wala sa kanila, wala naman po, hindi po matutupad yung ganito, wala po yung partnership ng mga magsasaka at saka po ng academe. Again, we would like to thank the Commission on Higher Education through the CHED DER2 program for providing us the needed resources to carry out and implement this project. We would like to recognize the contribution of the different local government units from the Science City of Muñoz, the San Jose City, Lupao, and Talavera. And the important participation of the different state universities and colleges in Region 3. The Pampanga State Agricultural University, the Bataan Peninsula State University, the Tarlac Agricultural University, and of course to our farmer partners who have been very supportive, very cooperative in the implementation of this project. All of you contributed to the success of this important endeavor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa gatas ng kambing, sure win! Sa gatas ng kambing, may pera na, healthy pa.